So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, nagsalita na itong si Jam Magno at talagang grabe, na-shock ako at the same time tumaas yung respeto ko kay Jam. Tumaas yung respeto ko sa kanya kasi imagine na, mas pinili niya pong paglingkuran ang taong bayan kaysa po maging bulag sa isang politician. Sinabi niya talaga mismo yan na kaya hindi rin siya nagsasalita patungkol dito sa mga Duterte dahil una, kaibigan niya nga naman. So mahirap naman talaga ilagay yung kanyang sitwasyon doon na kaibigan niya ang mga Duterte. Pero at the same time, ito yung pinaka mahirap talaga sa part ni Jam Magno na dumistansya siya dahil ayaw niya na sa pamamalakad ni Sara Duterte at hindi niya na po ito nagugustuhan. 'Di ba? Ang hirap noon kung ako nasa part ni Jam Magno na close ko si FPRRD, nakakasama ko siya, 'di ba? Nakakausap ko siya, may contact ako sa kanya. 'Di ba? Ang hirap noon. Kasi kung iba 'yun, talagang magiging fanatiko 'yun. Yung pagiging fanatiko nila talagang kahit kamatayan ilalaban nila. 'Di ba may mga ganung tao? Pero si Jam, mas pinili niyang paglingkuran ang taong bayan. Mas pinili niyang maglingkod sa mamamayang Pilipino kaysa makisawsaw pa sa gulo na nangyayari sa ating bayan. At talagang grabe. Kung bibigyan ko ng percent ang respeto ko kay Jam, 100%. Sobrang taas ng respeto ko kay Jam Magno nung narinig ko itong kanyang statement. So ngayon nga po mga minamahal, pakinggan natin. 8 minutes to 8 minutes to. Pakinggan natin. Alam ko, iba talaga ang atake because hindi naman ako nag-share ng chismis sa inyo. Pero wala na talaga akong masishare sa inyo sa side ng mga Duterte ngayon because I have not spoken to any of them for more than a year. Last kami nag-usap ni PRRD personally was before the SONA of 2023. That was the time when I told him that I would stay in the side of the government because that's what I promised that I would do. Kaya ang sinabi niya sa akin, Jam, ang away na to, hindi ka naman talaga kasali. The away of politicians is very trivial because us politicians come and go. You should not be loyal to any of us. You should be loyal to the Filipino people. I've made so many videos about it. Nakakapagod at nakakatawa talaga ang mga taong toxic. Gusto niyo na lang naman akong magsalita kasi gusto niyo at expected niyo na i-defend ko ang mga gawain ng mga Duterte. How can I defend something I don't agree with? Diba? Yan nga ba ang sinasabi ko? Dati sinasabihan niyo ko, ang ingay-ingay ko about sa mga Duterte na ang toxic ko. I don't want to be the type of person that is toxic now. Nag-iiba talaga ang priorities ng mga tao. Ako, ang priority ko ang tumulong. At yun naman lagi ang sinishare ko sa plataforma na to. Kayo kasi nagagalit kayo if I talk about the government. Kasi para sa inyo, oh my God, BBM supporter na ako. Kailan ba ako naging hindi? Diba, sila nga ang kinampanya ko nung eleksyon. Kaya hindi ko naiintindihan ang mga logic ng mga tao na gusto nyo magsalita about kay VP Sara. I never worked for her. I never aspired to work for either the DepEd or the OVP. And she has supporters that have been very toxic about me, lying about me. Kung kayo ba nasa lugar ko, would you still want to support a person like that? Ayoko. Dati pa lang, bago pa lang siya nanalo, hindi naman na talaga ako sa kanya. Yes, I spoke about her and Senator Amy at the start of their reign, even up to 2023, because I believed in that tandem. Pero kahit si Senator Amy, di ba, sinisiraan nyo? Di ba? Sinisiraan nyo ang tao na never umalis sa side ni Ma'am Sara. That would even go against her own brother para protektahan si Ma'am Sara. Di ba sinisiraan nyo din? Sino may gusto niyan? Di ba? Ayoko ng ganyan. Hindi ako humihingi ng pasalamat sa suporta ko, ha? Pero hindi rin tama na sa lahat ng suporta ko, ang ibabalik sa akin that people would lie about me. At sa dinami-dami na nangyari sa akin at anak ko, sa side ng mga Duterte, I don't want to go back. And ay alam yan lahat ni PRRD. Alam yan lahat ni PRRD ang ginawa sa akin at sa anak ko. And kung kayo nasa lugar ko, you wouldn't be as loyal as you are now. There are very loyal supporters of the Dutertes that knew what happened to me. A handful of them, PRRD included. And I said and I promised to him, sir, for as long as you are alive, I will not say anything about any Duterte, not even you. If I don't agree with what is happening now, I will tell you myself, and which I did that. It was so heartbreaking for me to get married na wala doon si PRRD.
It was so heartbreaking for me to choose to get married in a silent ceremony somewhere na kami-kami na lang talaga. When in fact, kung hindi dahil sa away na to, he would have been there. Him and the speaker and Ma'am Yeda would have been there. Even Kuya Robin Padilla, who are closest to me. Ang kahirapan kasi sa mga tao na nag-aaway-away ngayon about sa politika, nag-aaway-away kasi kayo kasi hindi naman kayo as close to the people that you are fighting for. Ako, in my position, I don't look at any of them as ano yun, artista na obsessed ako. Ano yun, love team na nag-break up, napipili ako ng side. I felt sad for months because ayokong maipit. Ayokong maipit dahil finally, nasa trabaho ako na masayang-masaya ako. Volunteer ako sa Tingog Party List. Ang kahirapan yan, galit na galit kayo sa isang bagay because nakakita lang kayo ng Romualdez, automatically maling-mali na. To think, ngayon lang naman nagsalita si Speaker at ang Presidente dahil sa sinabi ni VP Sara. And entitled sila doon. Ang kahirapan lang din kasi, gusto nyo na magsalita ako para pabor sa inyo. Eh hindi ako ganun. Ayoko na nagpapadikta. Tapos ngayon, ayoko magpadikta, sasabihin nyo bayaran ako. Come to think of it, ibabalik ko nga naman talaga yan sa inyo. Ano nga ba talaga na iambag nyong mga tao sa akin? Nung naghirap pa ako at anak ko, di ba pinagtatawanan nyo ko? Nagbebenta ako ng barbecue at takoyaki, di ba pinagtatawanan nyo ko? Eh hindi ba you're the same people that supports the Dutertes now na forcing me to like your side? Eh ang toxic nyo. And yes, I used to be a part of the people that supports the Dutertes so vocally. Pero it's not nice na kayong mga sinusuportahan ko din, kayo yung unang manginginsulto sa akin. Kaya ganun, di ba? Nung gamit na gamit nyo pa ang content ko, di ba? Tuwang-tuwa kayo. Pero ngayon naman na nahimik ako, gagawan-gawan nyo naman ako ng storya. Di ba diyan kayo magaling? Gawa-gawa ng istorya. Eh ako, hindi yan kaya ng pagkatao ko because I don't like fake news. I don't like fake news at all. And with so much fake news being proliferated now, nakakatawa. Oo, iba talaga ang atake pag ako ang nagsalita. Dahil ayoko pa din talaga ng fake news. Pero ang gusto nyo kasi manahimik ako about sa gobyerno, eh, tumutulong nga ako sa mga tao. Hindi man ako napunta sa DSWD, but programa ng DSWD ang pinamimigay namin sa taong bayan. Yan naman kasi ang trabaho ng Tingog. Ang kahirapan kasi, dahil galit kayo sa mga Romualdez, ayaw nyo na nandito ako. Eh dito nga ako nilagay ni PRRD. Alam niya ang motibo ko kung bakit andito ako. Kasi gusto niya na gawin ko kung saan ako masaya. Masaya ako dati na dinedefend si PRRD because I have a connection to him and I speak to him personally. And what do you want me to do now? Speak about any of the Dutertes when I don't speak to any of them, not even VP Sara. And I don't agree with what she is doing. Sumali ko ba yun? If I choose to be silent? Why don't you go to the other people that are connected to her? Why don't you go to the pages of those people that work for her? Bakit andito kayo sa page ko? Oo, umiyak ako dati. Oo, maingay ako dati. Because dati yun. Do I advocate against them now? I don't. Nagsalita ba ako against them now? I won't. Because I made that promise to PRRD. Because what I have with him is an actual friendship. What you have with him is fanaticism. We are not the same. Ang hirap-hirap nun na ang Tingog ang sinusuportahan ko dahil trabaho lang naman walang personalan. Eh gusto nyo, mag-isip ako katulad nyo, kaya nga nandyan kayo at nandito ako. Kasi ganyan kayo mag-isip. Nadadamay ang taong bayan sa away sa taas. Marami kami na naniwala, na naiipit. Ako iniipit nyo ko dahil ayokong sumabay sa gusto nyo na content. Because ang gusto nyo na content na i-defend ko si Ma'am Sara, eh hindi ko kayang gawin yun dahil hindi ko naman alam ang ginagawa niya dahil ayokong malaman, dahil ayokong madamay. Hindi fair na nandito ako sa Tingog, di ba? Na andyan pa din ako, na magsasalita pa din ako at magde-defend pa din ako sa mga Duterte kahit hindi naman yun gusto ko. Gusto ko ay nandito ako sa taong bayan na walang pinipiling side. Na nanenerbisyo ako, na wala ako at hindi ako nagtatanong, Unitin ka ba? Lenny ka ba? Hindi. Kaya nakakatawa na kayo, ganyan kayo mag-isip. Eh, hindi tayo pareho. Kaya nga ba Magno ako at ganyan lang kayo? Kaya nga 'di ba, gusto nyo na ako ang magsalita about politics and I still do. But not about an away that has nothing to do with how the government works now. In fact, ang away na yan is threatening the government. Hindi nyo ba nakikita yan?
Pero kung sasabihin nyo na I will agree to a people power, I won't. For what? Magpi-people power, magkakagulo ang Pilipinas. For what? Sasabihin nyo magulo ang Pilipinas? No, it's not. Because ang nagpapagulo sa Pilipinas, ang mga opinion nyo na wala naman talagang ambag sa pagpapatakbo ng gobyerno at sa pagtulong sa mga tao. Kaya ayokong sumabay sa inyo. Kung galit kayo, magalit kayo. If you lie about me, sanay na ako dyan. But I will continue to help and I will continue to work for the benefit of the many Filipino people who believe in me. Kung hindi kayo kasali, di wag. Okay, I totally agree with Jam Magno. Imagine, nandyan siya, nag-take note ako dito Nag-take note ako ng mga sinabi ni Jam Magno. Imagine, ayaw niyang magsalita ng against sa mga Duterte. Dahil una-una, binavalue niya yung friendship. Pero makikita niyo sa move ni Jam Magno na mas mahal niya yung Pilipino. Bakit? Mas inuna niyang maglingkod sa taong bayan instead na makipag-away yung maging fanaticism sa isang politician. So, medyo mahirap yon sa part ni Jam Magno and still, pinili niya pa din ang taong bayan. Tapos pangalawa, paano daw siya a-agree kay Sara Duterte? Paano niya i-defend itong si Sara Duterte kung hindi niya gusto ang ginagawa ni Sara? Diba sabi pa nga niya, I don't agree with. How can I defend someone if I don't agree with? Diba? So, good job kay Jam Magno. Kudos talaga. Grabe, remarkable yung kanyang mga binitawang salita. And, bakit may magtatanong, bakit mo kino-content si Jam Magno? Hindi, para maging open lang tayo na wala namang masama kung tayo ay sumuporta sa isang politician. Pero, not in the point na tayo ay magiging bulag. As in, fanatiko to the point na kahit mali, we need to support kahit mali. Hindi dapat ganun. Kaya tama yung ito eye-opener to sa mga fanatiko. Baka may magsabi, ibabalik namin sa iyo yung sinabi mo. 'Di ba panatiko ka ni Bongbong Marcos? No. Hindi ako sumasagad sa punto na magiging panatiko ni PBBM. Sinusuportahan ko si PBBM kasi yan yung yung binuto ng mamamayang Pilipino. At as long as wala namang ginagawang masama ang gobyerno, so bakit ko kakalabanin? Kayo yung yung pumunta sa side ko. Bakit ko kakalabanin ng isang taong wala namang ibang ginawa kundi paglingkuran ng taong bayan? Despite na ang gulo-gulo ng mundo, ang ingay-ingay ng Pilipinas, ang daming issue, still mas pinili niya pa ding magtrabaho. So, bakit ko titirahin yung taong walang ibang ginawa kundi magtrabaho kahit ginagawa ng issue? Okay, pangatlo. Sabi ni Jam Magno, ayokong magpadikta. Kaya hindi ako nagsasalita. Ngayon na hindi ako nagsasalita, sinasabi niyo bayaran ako. Dahil may nakita lang kayong Romualdez sa mga tingog-tingog na yan. No, hindi po yan ibig sabihin. Tapos doon niya inintak na kasi kayo, masyado kayong fanatiko. Ako, naglilingkod ako sa mamamayang Pilipino. Alam nyo na kaibigan ko si FPRRD, friends ko sila. Ang hirap sa inyo, pinaglalaban nyo yung mga taong hindi nyo naman sila kilala pa. Tama itong si Jam Magno. Grabe. Grabe guys, ang taas talaga ng respeto ko kay Jam nung binitawan niya tong mga remarkable speech niya. Talagang may nuot Nandoon yung yung nuot ng message, 'di ba? Tapos nabanggit niya din na paano ko din susuportahan ng isang tao ang toxic ninyo. 'Di ba? Sama-sama tayo tapos titirahin niyo ako. You lied about me, you lied about my son. 'Di ba? Ang hirap yung ako'y ikakasal, hindi man lang naka-attend si FPRRD na friends ko siya. Even Robin, ang hirap nun. 'Di ba? Talagang mahirap kasi friends mo yung mga taong yun. Tas, 'di ba, dahil lang sa away na to, biglang, boom, wala. 'Di ba? So, mahirap din yung part ni Jam Magno. And still, mas pinili niya yung mamamayang Pilipino. Kaya, kudos Jam. Tapos sabi niya, ano yung gagawin ko? Mananahimik ako sa gobyerno? Hindi naman yun yung trabaho ko, yung manahimik sa gobyerno. Ang trabaho ko paglingkuran yung mamamayang Pilipino. Tapos doon na din mga minamahal na
parang dinifferentiate niya yung pagiging fanatiko sa kanya na ako, mga friends ko yun. 'Di ba? So, sa lahat ng sinabi ni Jam Magno, agree ako. Hindi naman totally na tinitira ni Jam Magno dito si Sara Duterte, pero yung naging eye opener lang siya, talagang boom. Grabe. Ito yung pinaka-hard decision na even friends mo, hindi mo tinotolerate ang pagkakamali. Because that was the friend supposed to do. 'Di ba? So, yun lang, mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.